Alam mo ba na ang madalas na mag-exercise ay nakapagpababa ng risk ng heart diseases at diabetes na siyang madalas na iniinda ng mga matatanda? Pero, hindi lang yan ang benefits ng exercise dahil na-enhance din ito ang ating emotional and mental well-being dahil nakakapag-release ito ng happy hormones na siya namang nakakapagpawala ng stress at nakakalift ng mood. Ngayon, aalamin natin kung paano paunlarin hindi lamang ang ating mga isip, kundi pati na rin ang ating mga katawan. Dahil sabi nga nila, a healthy mind lives in a healthy body. Ako si Gabby. Ako si Rayen. At kasama sina Eril, Matthew at Desiree. Welcome sa panibagong episode ng Linang Dalub Isipan! Hindi ko ba kayo mag-exercise? Oo naman. Gaano kadalas po? Minsan nakahiga pa lang ako bago bumangon, i-stage ko na yung mga kamay ko pa ako. Like everyday po yun. Kailan po kayo nang hiling mag-start mag-exercise? Matagal na siguro mga 8 years na nayakad ako ng isang classmate ko, batchmate ko, dyan sa Plaza Zumba. Ano naman po yung mga exercise or activities na ginagawa po ninyo? At gaano po kadalas yung ginagawa? Pag ako yung walang ginagawa, o kahit nakaupo ka, o gaganon ko, pag nakatayo, walang nabili. Minsan nakikita ko yung flag ceremony nyo, exercise, Zumba, nasabay ako. Basta wala akong ginagawa at alam kong nangangalay na likod ko. Stretching pa rin, oo. Sa tingin niyo po ba sa pamamagitan po nagpag-involve sa mga ganong klaseng exercise, na maintain po ba natin yung strength natin, lakas po? Oo, nadadagdagan. Tsaka, ako sa pagkain. Pinaano ko rin yung dapat kong kainin. Ano po yung nagtulak sa inyo or nagbigay ng inspirasyon sa inyo para maging active po sa kasi minsan nakakaramdam na ako ng hingal, kailangan mabawasan yung aking na pangangatawan. Kaya subukan ko yung mag-exercise na para ma-maintain ko yung lakas at hindi ako hingal. Na-mention niyo po na parang hinihingal kayo. Oo, pagka napapagod dati, yung walang exercise, ganun yung nararamdaman. Bukod po sa pagkahingal, wala na po tayong ibang nararamdaman. Wala na. Yung mga kasama niyo po sa pagsusuba, naging friends niyo rin naman po sila. Oo. Magkakaibigan, sila po mag-interest. So yung ganun pong klaseng mga tao sa paligid natin, paano po yung nakatulong para maging active po tayo sa mga pagsusuba? Sa Facebook lang o gano'n. Lakad tayo, gano'n. Pag may schedule po ng Zumba. Oo, sa Tansa. Oo, sa Tansa, sa Robinson, gano'n. Very inspiring po na your age nagagawa po natin yung malaking bagay. Ngayon, kahit ako hindi ako makapaniwala ng ganitong kalakas ng age ko 65. Kasi yung mga nasa ganyang age na po na very limited na po yung kanilang physical strength. So, very inspiring po yung inyong story. Pwede po ba kayong magbigay ng mensahe or paalala sa mga nakakabatang henerasyon na gusto yung maging healthy at kasi nakasya even of your iwasan nila ang sigarilyo, alak, kumain ng sustansya, exercise, number 1. Inom lagi ng tubig. Saka problema, huwag itindihin. Yun ang number 1, stress. Sinasumama sa mga kabataang sa mga influensya para ma-enjoy nila yung buhay nila. so healthy lifestyle and good environment. Yun lang naman ang Just as we continue advocating for mental health, let us not forget that physical health contributes as equal for the overall well-being of an individual. Tita Aileen's testimonies are a testament of what life has in store for those who are able to have self-discipline and determination to strive for wellness. May this serve as a reminder that we must make ourselves engage in significant physical activities. This is not just a journey of building healthy relationships, but a strong foundation of both mental and physical aspects of an individual, creating an amazing integration to traverse into the best life.